Hi Kaito Nation! Welcome to this video. Ngayon pag-uusapan natin about sa Ventrobi kung totoo nga bang staking ito o isang malaking scam. So ano nga ba yung Ventrobi para sa bago pa lang narinig ang platform nito? So ang Ventrobi po ay isang cryptocurrency trading platform na nag-aalok ng spot trading, futures trading at affiliate program. So base sa kanilang website, ang Ventrobi ay gumagamit ng advanced trading tools katulad ng DCA bots at grid bot para makapag-generate ng profit ang investment ng user kahit na volatile ang market. Ang tanong, paano ka nga ba ikita dito sa loob ng platform nito? So mayroon dalawang paraan kung paano kayo ikita dito. Una ay sa pamamagitan ng staking. So magkano naman kikitain mo dito, kapatid? So kung meron ka pong account dito, kapatid, na meron kang dalawang paraan kung paano kayo ikita dito. So una ay yung staking, kung saan once na-click mo tong staking, i-click mo tong spot and futures pool. Kasi yan pa lang yung available ngayon. Hindi pa available yung scalping at yung smart trade pool. No, click natin yan. So dito pipili ka po, merong basic at merong premium. Ang minimum na investment dito ay $100. Okay? So once na pinili mo yung 15 days staking, ibig sabihin hold mo yung $100 mo o kung magkano man yung gusto mong i-hold dito at kikita ka dito ng 1%. Okay? Kada araw yan. Automatic na yon. Kapag pinili mo naman yung 75 days staking, okay, kita ka po ng 1.60% daily. Sa premium naman, mas malaki. Malaki rin yung minimum investment na kailangan mong ilagay dito. Like for example, itong 15 days premium staking na ang kikitain mo ay 1.2% daily, pero ang kailangan na investment dito ay $15,000. Kapag 75 days naman, 1.8% yung kikitain mo daily. Pangalawa ay sa pamamagitan ng affiliate program. Dito sa affiliate program, meron kang tatlong paraan kung paano kikita. Una, meron ditong iba't ibang rank. Kung nasa starter pa lang, ang kikitain mo dito sa level 1 ay 3%, sa level 2 naman 2%, hanggang dun lang. So, kailangan mong makaipon ng 5,000 total accumulated ng stake ng team mo. Okay, kapag nagawa mo yon, tataas yung rank mo at kikita ka na sa Explorer ng third level. Okay, tataas din yung level 1 mo, level 2 mo, at magkakaroon ka na ng third level na indirect referral. Okay, commission. Habang tumataas po yung total accumulated na ini-stake ng team mo, ay tumataas din yung rango mo. Kung saan, kapag nakapunta ka po dito sa rank na king, tataas yung level 1 mo ng 10% at magkakaroon ka na ng level 8 na 0.50%. Okay? So, ganun kalaki, kapatid. So, pangalawa, ay using po ng direct bonus. Kung saan, sa first direct referral mo, kailangan magkaroon ka ng total accumulated na stake ng direct referral mo na $2,500. Kapag nagawa mo yan, okay, kikita ka po ng $100. Okay? At so habang lumalaki yung ini-stake ng direct referral mo, ay lumalaki din yung cash bonus mo. Sa team bonus naman, kapag nakaipon, kasama na po dito yung indirect referral, hindi lang direct referral, okay? Kapag nakaipon naman ng $100,000, ikaw naman ay kikita ka doon ng $2,000. Okay, so habang lumalaki yung stake ng indirect referral mo at direct referral mo, ay lumalaki rin yung cash bonus mo dito. So yan po, ganyan po kalaki yung pwede mong kitain dito sa Ventrobi. Ang tanong, itong pagkakitaan ba na ito ay marangal nga ba o isang malaking scam? So pag-usapan natin yung mga ganda at hindi magandang bagay na nakita ko dito sa platform na ito para masabi natin kung legit nga ba ang pagkakakitaan na ito o hindi. Unang nagustuhan ko dito ay wala po silang transaction fee once na ikaw ay mag-withdraw ng pera. Hindi katulad sa iba na napakataas ng transaction fee, nasa 30% o 10%, 15%. Dito sa Ventrobi, okay, buong-buo mo makuha yung kinita mong pera. No, pangalawang nagustuhan ko dito ay mabilis po yung transaction nila ngayon sa pag-withdraw ng pera. Pangatlong nagustuhan ko dito, sa ngayon ay pwede kang kumita ng pera sa pag-hold at sa pag-refer ng tao. Base sa experience ko, wala po ako naging problema sa pag-withdraw ng pera dahil napakabilis, walang transaction fee, at sa ngayon, pwede ka talagang kumita dito. Pero aside doon, wala na akong nakitang magandang bagay para masabi na ito ay recommended talaga na pagkakakitaan. Ngayon, kung pag-uusapan naman natin yung mga hindi magandang bagay, masasabi ko na ang platform na ito
ay kabilang po sa Ponzi scheme na platform dahil merong mga sign na para masabi na ito ay isang Ponzi scheme. Ibig sabihin, malaki ang posibilidad na lahat ng profit na kinikita mo dito ay galing lang din sa pera ng mga bagong pasok o mga bagong investor at hindi talaga galing sa trading. So pag-usapan natin yung mga sign kung bakit ko nasabi na malaki ang posibilidad na kabilang ito sa mga Ponzi scheme na platform. Una ay yung misleading terminology na staking. Okay? So ginagamit ng Ventrobi yung word na staking bilang term na kailangan mong i-hold yung fund mo para gamitin nila sa pag-trade ng cryptocurrency sa spot at sa futures trading. Dito iniiwasan nila yung terminology na investment lockup na tamang terminology sa paraan na ginagawa nila. Kapag sinabi mo kasing staking, okay, yung reward dito ay galing po sa validation ng isang transactions. Hindi po ito galing sa profit ng price fluctuation o activity ng pagtaas o pagbaba ng presyo ng isang cryptocurrency. Para mas maintindihan mo ng mabuti kung paano ba yung tamang proseso o tamang paraan sa staking at paano kumikita dito. Ang staking po ay isa pong proseso para mag-validate ng isang bagay. For example, sa ETH, okay, nag-stake ka ng pera para makapag-validate ka ng transaction. Isa pang example, kung familiar ka po sa Grass token, nag-stake ka naman sa Grass token para mag-validate naman ng data. Ngayon, paano kumikita sa loob ng staking, kapatid? Sa staking ng ETH o pag-validate ng transactions, sa bawat transaction po ay meron kang binabayad o merong binabayad yung mga tao na gas fee o transaction fee. Yung fee na yon ay napupunta po yun sa network kung saan pinaghahati-hatian ng mga staker. Okay? So, ganun po kumikita sa staking dahil sa binabayad ng mga tao sa transaction fee sa network. Okay? Sa Grass token naman, yung data na binavalidate sa loob ng Grass, binibili yan ng mga AI company kung saan yung porsyento ng bayad ng mga AI company ay napupunta naman sa mga staker at yung ibang porsyento ay napupunta po dun sa LCR. Okay? Yung perang inilalagay mo sa staking ay collateral po yan para sa security ng network. Ibig sabihin, kung ang network ay may ginawang mali dun sa loob ng blockchain, yung pera na naka-stake ay kukunin dahil magkakaroon po yun ng penalty. Sa staking, yung perang inilagay mo ay hindi po ginagamit sa ibang activity katulad ng ginagawa sa Ventrobi. Okay, sa madaling salita, yung pera mo, hindi kukunin yan para gamitin sa ibang bagay para makapag-generate ng profit. Ibig sabihin, kung gagamitin natin yung word na staking, saliwa na po yung terminology na yan sa paraan ng isang tunay na staking sa ginagawa ng Ventrobi. Madalas kasi yung mga scam na platform ay gumagamit sila ng mga terminology na hindi maiintindihan ng tao, walang idea yung mga tao, o hindi angkop yung tunay na proseso para maitago nila sa mata ng mga investor yung maling ginagawa nila. Sa tingin ng tao, tama kasi staking. I-hold mo talaga yung pera. Pero in terms doon sa process kung paano nakakapag-produce ng profit, ay saliwa na sa terminology na ginagamit nila. Okay? Pangalawang sign kung bakit ko nasabi na ito ay isang Ponzi scheme ay dahil wala pong proof ng real trading. So, base po sa code ng kanilang website, walang kahit anong sign ng connection ng mga trading transaction ng exchange na ginagamit nila. Ibig sabihin, walang actual monitoring o live trading records ng bawat transaction na ginagawa nila. Mayroon ka makikitang trading transaction na nasa loob ng Ventrobi pero hindi po ito malakas na proof para masabing mayroon trading na nangyayari dito sa loob. Kasi yung data na yon ay nasa loob po ng JSON file at walang kahit anong live execution ng record o order IDs o transaction hashes. At wala rin API connection na magsasabi na itong mga trading records na ito ay totoo. Sa madaling salita, pre-generated lang po yung mga trading transaction na nakikita mo dyan sa Ventrobi. Anong ibig sabihin ng pre-generated? Yung trading transaction ay hindi galing sa actual na trading activity. Pinapakita lang po yan para magmukhang totoo, para mayroong lang mapakitang mayroong nangyayaring trading kapalit ng kinikita mo. Ngayon, paano ko nasabi na pre-generated ito, kapatid? So, number one, yung data sources. Okay? So, kung makikita mo dito sa trades, ang data sources po niyan is yung JSON file. Ibig sabihin, hindi po real-time yung data, kundi pre-generated na JSON file. Kapag hindi kasi ito kinukuha sa API key tulad ng Bybit, kung saan sila nagtitrade, posibleng statistic data lang po ito na manual na ini-edit
Okay? So, makikita mo dito sa JSON file nila. So, parang ang ginawa dito, yung presentation ng website nila, okay, yung data na nandito sa JSON file ay nilagay lang po nila sa table gamit yung data tables. Ay, kung makikita mo dito, hindi talaga galing dun sa trading activity o logs sa loob ng Bybit. So dito wala pong verification kung totoo talaga yung trades na mga nandito. Okay? Kasi pre-generated lang siya. Okay? Sa number 3, wala pong kahit anong API integration. Walang API ng Bybit para ma-validate natin yung presyo at trade ng execution. Kasi kung tunay yung trading results na nandito, dapat yung code na nandito ay mula po dun sa live o historical data. So dito sa code na ito, wala po ako nakikita na code na magsasabi na galing talaga sa live data o historical data galing sa Bybit. So isa pa, so dito gumagamit po sila ng win class image. Kung tunay ito, dapat meron po kasing screenshot o real-time chart data, pero pareho lang yung ginagamit na image ng lahat ng win at loss. Yung ginagamit nila na image ay win at loss. Galing dito sa datang ito na pre-generated lang. So base po dito sa pagsiyasat ko sa file nila, masasabi ko na fake talaga yung trading results na nandito. Unang-una, dito sa static JSON file, wala pong API verification. Merong reserve order ng data na karaniwang ginagamit sa mga pecking logs. Walang proof ng actual trade execution sa Bybit. At yung image ng win at loss, imbis na totoong screenshot galing dun sa Bybit, ang ginagawa nila ay same na image na ginagamit ng win at loss galing lang dito sa generated na data, kapatid. So, base po dito, malaki ang posibilidad na hindi po totoo yung trading results na nandito sa loob ng Ventrobi. Hindi lang yan dahil yung pinapakita nilang trading transaction sa mga Zoom meeting ay hindi po nagtatali sa trading transaction dito sa loob ng Ventrobi. No, isa pang dahilan kung paano ko nasabi na fake to, kapatid, meron pong pinakita doon ng mga logs sa Bybit na wala dito sa futures transaction ng Ventrobi. So kung makikita mo dito, kapatid, wala pong TWT, ang nandito lang na AIX ay long at win siya, kapatid. At meron ditong AIX BT USDT, pero magkaiba sila ng data. Kung dun sa data nila, dun sa Bybit talo, dito ang AIX BT USDT ay panalo ng long. Pero doon sa pinakita nila na live trading ng January 16 o 17, pero nakita ko meron silang data ng January 16, ay magkaiba. So magkaiba po yung mga data. So hindi talaga nagtatali yung mga data na nandito sa futures transactions. At dun sa pinapakita na lang live na Zoom meeting. So dun pa lang magtataka ka na bakit ganun. Pangatlong sign na ito ay isang Ponzi scheme ay dahil po sa guaranteed profit o fixed income. Automatic po yan sa trading na kapag nag-o-offer sa iyo ang isang automated trading o same scheme dito sa Ventrobi na walang katalo-talo, guaranteed profit, malaki po ang posibilidad na yan ay isang malaking scam. Wala pong fixed income sa trading at lahat ng mayroong fixed income sa trading ay mga Ponzi scheme lang, trading scam o mga pyramid scheme kung saan nabubuhay lang po yan sa mga bagong pasok o sa mga bagong investor na mag-i-invest dito sa loob ng platform. Wala pong garantisadong kita sa tunay na trading. Plus, kung bakit ko nasabi na ito ay Ponzi scheme, kasi kung gaano kahaba yung kukunin mong days, ay mas lumalaki yung profit na pwede mong makuha. Sign po yan ng Ponzi scheme. Bakit nila ito ginagawa o bakit ganito yung plan o setup nila? Strategy po yan ng isang Ponzi scheme para mas mapatagal pa nilang magamit yung pera mo. Kapalit nun, dadagdagan nila yung percentage ng kita mo araw-araw. So wala po yan pinagkaiba sa mga trading scam na na-review ko dito sa YouTube channel ko. Katulad ng Netflix, Finopta, Qubits Cube, Smart AIT GPT, Bitbank, at marami pang iba. Pang-apat na sign kung bakit ko nasabi na ang Ventrobi ay isang Ponzi scheme dahil ang affiliate program ng platform nito ay isang MLM scheme na saliwa sa tunay na affiliate program.
Hindi po marangal kung ang kita ng member ng platform o galing o mula sa investment ng ibang member. Ang marangal po na affiliate program ay nagmumula sa commission galing sa produkto o serbisyo, hindi sa investment ng ibang tao. For example, mayroon akong binebenta na software. Sabihin natin na editing software. Kapag may bumili nun o nag-avail nun sa akin, meron po akong commission doon. Isa pang example, na nag-offer ako ng Binance, sabihin natin, okay, affiliate ako ng Binance. May pumasok na tao sa Binance gamit yung affiliate link ko. Nag-trade siya sa loob ng Binance. So, bawat trade po na yon ay may binabayad po yung tao ng transaction fee. Ngayon, kikita po ako doon sa transaction fee na yon, hindi doon sa inilagay na pera ng tao o hindi doon sa profit ng tao na nag-trade gamit yung affiliate ko. Affiliate link ko. So, I hope nakakuha kapatid. Kung ang profit o yung komisyon ay galing sa investment na mga papasok sa iyo ng bagong investor, sign po yan ng isang Ponzi scheme. At dito sa affiliate program ng Ventrobi ay nagmumula yung profit mo o yung commission mo galing dun sa stake nilang pera sa loob ng platform. Sign po yan ng Ponzi scheme. Hindi lang yan dahil sa marangal na affiliate program, hindi ka nakikita ng pera sa referral ng referral mo. Kapag pwede kang kumita sa referral ng referral mo hanggang ilang level, sabihin natin 8 second level hanggang 8 level, sign po yan ng pyramid scheme kung saan para masuportahan yung Ponzi scheme activity o yung makuha mong profit araw-araw, kailangan talaga ng pyramid scheme. Okay? Hindi nawawala ang structure nito kapag ang isang pagkakita na isang Ponzi scheme, hindi po nawawala yung pyramid. No? Panglimang sign para masabi ko na ito ay kabilang sa Ponzi scheme, hindi sustainable ang ganitong klase ng pagkakakitaan dahil hindi galing sa trading profit, sa bandang huli magkukulaps ang ganitong klase ng platform. Lahat ng ganitong klase ng pagkakakitaan, nawawala po ng parang bula at nagkukulaps, lalo na kung mas marami na yung nagre-request ng withdraw kaysa sa pumapasok na pera. Yes, pwede kang kumita sa ngayon pero hindi po ito sustainable. So ang review ko dito sa Ventrobi ay nakikita kong isa itong Ponzi scheme dahil meron pong mga sign at mga red flag na nakita ko dito para masabi na ito ay isang Ponzi scheme. Red flag number 1, guaranteed ang daily profit at mayroong fixed income. Pangalawang red flag, gumagamit ng MLM style, okay, ng recruitment at para kumita ka ng malaki, nakafocus po karamihan ng pagkakakitaan dito sa recruitment. Okay, pangatlong red flag, hindi verified yung trading history. Walang audit reports at walang kahit anong proof ng trading activity o yung actual na trading activity. Pang-apat na red flag, hindi regulated at walang proper na lisensya para magpatakbo ng isang investment platform. Kung pag-uusapan natin, ang trading, ang legit na trading ay walang fixed income dahil ang tunay na trading ay variable ang kita, nakabase sa performance at hindi sa porsyento ng kita araw-araw. So ito po yung mga sign kung paano ko nasabi ng Ventrobi ay isang Ponzi scheme. Ngayon, ikaw naman yung tatanungin ko kapatid, ano yung masabi mo sa platform nito? Masasabi mo ba ng paraan ng pagkakakitaan nila ay marangal? Ano yung mga nagustuhan mo sa platform nito? At naniniwala ka ba na ito ay isang legit na pagkakakitaan dahil kumita ka na? O isa ka sa mga naniniwala na ito ay isang malaking scam na hindi nakabase sa tunay na trading activity. So comment mo sa haba ng video na to kung ano yung sagot mo sa tanong natin para malaman ng mga makakapanood ng video na to kung ano yung opinion mo sa platform nito base sa experience mo o base sa personal knowledge mo lang sa ganitong klase ng scheme para makatulong ka rin sa mga makakapanood ng video na to sa pagdedesisyon nila kung maganda ba itong pagkakakitaan o hindi, kung papasok pa sila dito o hindi. So dito nagtatapos ang topic natin ngayon. Hanggang sa muli, I'm Nilianto. Bye-bye!